nagtatanggal ng jacket? Kaya nga, bakit ganun? Ba't ang tatanggal ng jacket dito si Bakit Midnight? nagtatanggal? Ano to? Medyo bumigat yung kailangan mong gawin. Ready for this entire game. Sige, pasok na sa game number 2. Kailangan i-hold ng Alpha 7 Esports sa kanilang pangarap tulad ng paghawak ni Renmar sa aking damit. Mamaya nyo makikita yan. O, possible sa content ni Bri. Pero ito na nga, game number 2 versus... Hindi pala versus, in between Alpha 7 Esports and Team Falcons Philippines. Alam, halatang no? Halatang may pinapaboran eh. Okay, wow. Ogwen, nakapag-Franco. Usually, nakita lang natin yung mga ganyan pag merong sobrang mobile. Ay, grabe, nahuli ni Ogwen. That's it. Na-delay yung pag-farm ni Kingzilla. That's it, pre. Mababagalan yung pag-ikot niya. Buti nandyan yung Vexana para mapag-leash onte. Pero isang bar ng XP yung delay dito kay Kingzilla. Tapos auto-invade na si Kyle Teasing. Ngayon, telegraph yung pwesto ni Kingzilla. Yung Suyu ay di makakagang basta-basta sa Granger Lane. Tapos nakuha na yung Gold Crab. So medyo malungkot yung rotation dito ni Kingzilla. Wala pa siyang aabutan sa middle lane kasi nakapag-clear na sila, sila few. Unless mag-greedy ng pwesto si Kapitan dito, pero napakalabo niyan dahil sa sobrang dami niya experience. 7 years of MLBB. 8 na. Pa-8 na. So malabo magawa nila yung Kefew. Pero sobrang offensive din yung lineup ng Team Falcons. Na Okay. medyo, kung hindi sila mag-ingat dito, baka si Dominic bigla yung maging lason sa kanila. Oo, actually. Di ba yun yung risk, pag sobrang offensive yung lineup mo, tas may Lucas sa kabila, pag yung unang engagement kasama yung Lucas, hindi maganda para sa'yo, Oo. kawawa kayo dyan. Ang taas nung nung punish kasi tsaka nung damage output ni nung Lucas. Tapos meron pang nakaka-bad trip na yung displace cuts, di ka makapindot ng kahit ano habang gumagalaw. Ogwen, Pero naka- yun, grabe naman. Na-force yung flicker ni Dominic na, ayan na, nabigyan na nila si Dominic. Sabi nila, mamaya problema ka pero mas maliit na problema na lang. Buti na-force out nga yung flicker. I think that's a good call para sa Team Falcons and of course Master Ogwen na nahuli nila yung Lucas. Again, naset natin yung condition kanina para sa Lucas niya. Pero kaya pa rin yan lumaban. Level 4 na siya. Team Falcons, tignan natin kung paano nila i-contest yung turtle na to. Yeah. Ready si Kyle TZ just for the steal. Pero rest na ginamit na ito nga si Dominic. You know. Doon sa may likuran. Pero sa Flap TZ ginawa din naman yung same. Kaso na doon yung sipa. Mula dito kay Tekashi. Oy! Wait, Yung tumama! SOD tumama. Papasok ba? Hindi pumasok yung Moscow. Mas pinili niyang lumain. Pero nandito si Super Marco na patayin niya si Dominic, pero makukuha ni Kingzilla yung pagong. So kahit paano yung early game ay nakukuha dito ng Alpha 7 Esports. Sila ang may hawak sa tempo. Okay, ito yung sinasabi natin kanina. Lucas, yan yung epekto ng Lucas pagdating sa early game team fighting. Team Falcons, kaya pa ata nila. Kyle TZ, orange buff, makukuha niya. Hindi na invade ng Alpha 7 Esports. Hindi na knockout ng Alpha 7. Hindi sila Uy, nakarete. Marco, Ay, Marco! ayan lang. Nagalit na. Nagalit. Nabatrap na si Super Marco. Tinipian siguro siya. Hindi natin nakita pero mukhang mainit ang dugo dito ng Marco. Nakapwesto na rin naman yung Cho to alleviate the pressure. Pero ang hindi nila matutulungan, ang naiwan na naman ay si Dominic. Hindi ko na kayang sakit. Sakit na ng kaya? glory post na yun. Sige, susuot ko na yung polo ko. Isang pre-game draft up to 3 minutes and 30 seconds nagawa. Pero okay. So, ito yung sinasabi natin kanina tungkol sa Lucas na nire-respeto rin talaga nila yung presensya ni Dominic na nag-commit na kagad sila ng invade pagkatapos ng first turtle na yun nung naka-rotate na ulit si Kyle TZ. At dahil nun, nakabukas sila sa taas, Flap TZ. Alam niya eh. Oo. Tapos grabe yung ginawa ng Falcons, no? Flap, lumabas ng lane. Nag-vision doon sa may purple buff. So siya yung parang naging roamer. Si Kyle, kumuha ng onting farm siguro doon sa lane. Kahit sobrang maliit lang yun, nakakuha siya doon sa shielding. Tapos si Ogwen nasa baba. So na-cover lahat yung mga yung ilog. At ay, grabe si Ogwen nakapag-hook at kagat. Nahuli si Syndra na akala ko magpipurify siya. Ngayon ko lang na-realize na naka-flicker pala siya. Ay! Naku po, mali ng lakad. Super Marco nabigyan! Yung bulletproof and napakagandang river control mula dito sa Alpha 7. Kaso may pagbawi dito si Ogwen. Yung nga lang, kulang sila sa damage output. Okay, ganda yung rotation din ni Kingzilla na nawala rin ata sa isip ni Super Marco na may chance na nandun si King. So, Alpha 7, kahit na yung resulta ng game number 1 hindi pabor sa kanila, hindi nila nakuha yung magandang tempo nila doon. Team Falcons naman ngayon ay medyo na bibigyan at nahirapan unti sa Alpha 7. Yeah, parang ramdam nga natin, Alpha 7 dito. Yung lakas ng lineup nila, nagagamit nila this time around for the strike. Nandun mula kay Few, pero nandun din naman yung sipa mula kay Tekashi. On to Flap TZ, nakuha ni Kingzilla yung pagong. Makakatakbo ba yung Hilda?
Pero sa Flaptisi mukhang hindi na ata makakatakas dahil nandoon yung pangatlong kalabit ng Jeet Kune Do mula sa Cho. Ready si Tekashi na sumipa. Andito naman yung Team Falcon sa baba para bigyan ng pressure si Gusta Lagusta. Pero andito na rin ang Alpha 7 at kailangan mag-back ng Falcons. Yeah. Trade lang ang inahanap nila dito dahil alam nila in comparison to game number 1, medyo pantay yung kanilang lakas sa mid-game kahit maganda yung nag-start dito ng Team Falcons kasi may hawak na suyo yung Alpha 7 Esports. So, medyo nagre-rely sila, no? Again, very similar strategy nung game number 1. Patabayin mo Super Marco, paabutin natin si Kyle TZ doon sa kanyang timing. Unfortunately, medyo mas matagal yun kasi kailangan nilang constantly naghaharap ng trade laban dito sa Alpha 7 Esports kasi ang tapang ng mga galaw nila ngayon pero ando na yung kagat mula rito kay Ogwen pero Feather Strike Sakit! ni Few. Kinansa niya ba? Parang dalawang bagsak lang ata. Baka Yung na-crowd control din nakita natin, baka nasapak nga siya. Oo, kasi hindi rin nag-purify si Few eh. So wala siyang CC immune effect. Pero grabe si Dominic, na body block niya doon si si Tekashi kasi dapat mahuli na siya ng Datsunata ni Super Marco eh. Yeah, grabe tong bouncer moves Ay. ng Team Falcons. Binantayan yung buong lane para hindi makatulak dito si Super Marco ng payapa. And si King Zilla ganun din naman yung ginagawa sa taas pero may hook! Sa middle, kawawa naman si Dominic. Parang galit sa kapwa Pilipino yung Team Falcons. Sulit na sulit ang pag-hook dito ni Master Ogwen. At doon dapat mag-ingat ang Alpha 7 Esports. Ito yung sinasabi natin kanina eh, na para sa Falcons, playing around the hero na malakas yung combo sa gitna ng mapa with the hook, tas yung burst at crowd control din kasama sa Farsa, na baka magulat naman sila. And ngayon makikita natin yung Uy, pag-ramp up nagulat dito ng si Flap. pressure ng Team Falcons. Makakatakbo pa rin naman yung Hilda with the flicker pero Scaltisi tamang tulak lang. And ito, Renmar, pasok na tayo sa timing na kung saan malakas na yung Granger ni Super Marco. Especially with the pick-off na pwede makuha ni Ogwen, yung poke damage with the Feather Strike. Ito yung long-range arsenal na lagi natin binabangkit sa mga sa ganitong klaseng composition. So, in a way, may certain advantage dito yung Team Falcons, especially if nasi-shutdown dito yung Lucas ni Dominic. Sad. Grabe, Ogwen. Hinuk lang yung bush, nakuha niya yung purple buff, tas nakuha din ni Kyle. Sabi ni King Zilla, ano na? Pwede pala yun. Pwede pala yun. Huli ko nakita yun sa Aurora PH. Oo. Hinuhook yung crab para hindi makuha nung kalaban tapos babaril-barilin lang ni Dominic kahit. Wow, Team Falcons, isang simple maneuver na deny nila kagad yung isang malaking map rotation na gusto gawin ng Alpha 7 knock-up. Pero para pahintuin lang, hindi naman kailangan. Pero sabihin na lang natin, basta natamaan naman eh. Ay, pwede mag-hook. Tumama naman yung Eternal Guard. Oo. Kaso yun nga lang, hindi i-sync yung play ng Alpha 7 Esports dito. And ngayon, grabe yung mid lane control ng Team Falcons. Ayaw nila mamigay ng Bush, Ogwen, and Flap. Grabe siya nalaro ng buong buo. Kitang-kita siya dyan. Nagkakatitigan sila ngayon. Parang, oy guys, nag-SOD na. Good check. Actually, kanina yung ginawa rin ni Gusta Lagusta nung third turtle, na ginamit din niya yung ulti niya na pang-check eh. Still attempt na din. Yeah. Pero, since nakita nila yung pwesto ng Dominic, Team Falcon, sabi nila, back na lang. Dominic, huwag ka dadaan dyan! Huwag ka dadaan dyan! May Franco, hookable! Oy, ayun, siya pala yung nauna. Nagalit siya. Pero nandun yung Purify mula kay Few. Ay, no! Pero nandun yung hook! Hook! Mula kay Ogwen! Papalig sa kanilang Torres. Kaldizi dito naghaharap ng entry para sa kanyang Electrifying Beast. Pero strike mula kay Few para ma-zone out yung ibang members dito ng Alpha 7 Esports. Even though na-control yung Joy. Wala kasing follow-up. Super Marco, Sky Piercer, Brock, naging numero si King Zilla. Tetsunata sabay hook, 2-in-1 yung damage. Tapos kanina si Dominic, sinabi na natin, huwag ka dumaan dyan. Hindi nga sorpresa yung pag-hook ni Ogwen. Alam niya ano dadating na yun, pero na-hook pa rin siya. Few makakapag-crowd control at nahuli din ni Super Marco si Syndra. Isa pa daw ang gusto niya. The pokes. Once again, mula kay Few, grabe yung usage dito ng Feather Strike. Pinalayo yung ibang members ng Alpha 7 Esports na clear nila yung minion wave. And ngayon, oras na para mag-lord. Alpha 7 in a snap. Mga 2 o 3 sequence sabay-sabay at nawala na sila sa rotation nila. Sinusubukan na nila bigyan ng farm si Gusta Lagusta katulad ng game number 1. Readjustment ng strategy. Focus na tayo sa gold lane. Nabubuksan nila yung mapa pero yung Team Falcons kumukuha pa rin sila ng Makatore. Yeah, just look at the gold
gold difference here dito sa ating item builds. Napakalaki ng disparity between the Joy Suyo and the Granger Moscow. So Alpha 7 Esports dito, technically may laban pa naman sila sa late game kasi they still do have the Moscow, pero yung window ngayon ng Team Falcons, napakalaki. Ang tataba nung kanilang mga cores. Alam ko titingin ka sa akin nung sinabi mo yun eh. Pero Team Falcons ngayon hindi. magkukonsil dito. Ogen naghahanap ng hook. Wala ba siya mahuli? Okay, wala pa. Ayan, si Franco mataba yan. Oh, slow push lang, slow push lang. Okay, tingnan lang. Oy, oy, oy. Confirmed, hindi tumingin si Midnight sa akin nung sinabi niya yun. Oo, talaga iniiwasan ko actively. Ay, Pero ito, ay, hindi niya iniwasan. Kaso si Gusto Lagusta nakaiwas kasi nandun yung mga kampi niya, nag-conceal si Tekashi. Tapos ito yung sinabi natin, di ba, na maganda yung Moskov dito kasi basta meron silang gold laner na kaya nila protect ng sarili nila. Yeah. Okay. Umampas naman na, wala na yung hold defense. Oy! Knock up! Tekashi! With Grabe! the trigger kick! Pero restrike mula dito kay Few. Pero tumama dito yung mga damage. Eternal Guard mula dito kay Vexana. Pero Gusto Lagusta. Nasa pempantong na flicker in. Nakadalawa siya. Pero mag-isa na lang siya. Naiwan siya ng Alpha 7 Esports. May re-engage ba na mangyayari mula dito sa Team Falcons? Kalt Easy na stun ng Suyo with the Blade Surge. Huli! And mapapatumba rin si Joy. And si Super Marco naghaharap ng next kill. Naghaharap ng next na gagawing numero. Si Dominic ang naging biktima and susunod siya sa kwento. Masyadong mataas na yung Sky Piercer stacks. Wala nang bala si Marco. Sabi niya, may basic attack naman ako. At nahuli niya si Dominic. Pero grabe yung engagement ng Alpha 7 Esports. Great start galing kay Tekashi. Yeah. Nakakuha sila ng 2, 3 ng kills. So yun yung mga panahon na kung ikaw yung Team Falcons, sasabihin mo na, okay boys, mag-ingat na tayo. Oo. Kasi nakakuha ng double kill si Gusta Lagusta, masakit na yung Moscow, at pinapakita ng Alpha 7 Esports na wala silang takot na maghanap ng counter. Oh, ang malupit doon, si Flap Teasy yung binigyan nung Cho kanina na misplace dito yung ibang members ng Team Falcons. Kaya nakaharap ng magandang Spear Destruction si Gusta Lagusta. Kasi medyo nag-greedy, ginamit pa niya yung flicker para makakuha ng double kill. Yun lang. And that meant he was gonna die in front of the Granger and the Joy. Pero yung mga ganong klaseng attempts, yun yung yun yung mga winning plays eh. So, for Alpha 7, good news yun kasi if makakahanap sila ng isang ganong clash pa, pwede nilang habulin yung lead dito ng Team Falcons. Kompleto na yung build ni Super Marco, Wind of Nature, si Halberd, last 2 items niya. Para kay Gusta Lagusta naman, nandyan na yung Trinity niya at nakapagbuo na rin ng Wind of Nature. So, kung gusto mag-asim dito ni Gusto Lagusta, meron na siyang items para gawin yun. Pero kailangan din nila tignan dito yung late entry ni Kyle TZ. Isa sa mga dahilan kung bakit natalo din yung Alpha 7 Esports doon in the long run sa team fight na yon is si Kyle TZ, hinintay niya talaga yung latest possible moment na pwede siya pumasok. Ito may game changer item na rito for Alpha 7 Esports. Meron ng BOD si Kingzilla, meron na ring Wind of Nature. Uy, grabe tumitikting pa si Ogen from freestyle. Pero nakuha na nila yung Lord for free without any contention and even an attempt mula sa Alpha 7 Esports. Kahit yung SOD, hindi man lang binato. Oo. Sabi dito nila, i-conserve natin lahat ng mga abilidad natin, ulti natin para sa depensa. Kasi mabigat na siege to, manggagaling sa Team Falcons na Alpha 7 Esports. Tignan natin paano nila dedepensahan to. Grabe na yung poke damage. Feathered Airstrike, kasama na rin yung damage ng Granger. Na pumasok si Ogun, ginamit yung flicker pero wala pa siyang ginamit na kagat. May kagat pa yung Franco dito. Grabe, hinarang niya lang yung hinarang niya lang yung Cho. Tumayo lang siya sa harapan. Oo. Ganoon naman bad trip, hindi mo kailangan mag-recall. Natakot bigla. Andito na ako. Okay, nice one boys. Kasi Flicker out. feeling ko, epekto rin yun yung focusing mark niya eh. Oo. Isa dun sa dahilan kung bakit ang ganda nung trading ni Few at ni Ogun dun sa early game. Taas ng damage kasi kapag na-apply yung mark niya. Oo. Tapos may movement speed pa siya makukuha. Pero ngayon yung Lord nagmamatcha nasa may bandang ibaba. Gusta Lagusta will try his best to clear the wave. And the Lord from the side of Team Falcons. Tetsonata mula dito kay Marco. Nag-aharap ng constant poke. Pero may Feathered Airstrike pa si Pew dito, waiting for the next minion wave. Hook, hindi tatama. Kamuntikan lang doon Muntikan si na. Tekashi. Kingzilla, makakapag-clear naman sila ng wave dito with the Moscow and the Suyo. Yeah. Pero may magkabilang side na papasok dito. Paano kaya ito papormahan ng Falcons? Falcons, 3 waves, make it 2. Lahat ng ultimates nila nasa kanila na, pero meron na ring depensa ang Alpha 7 Esports. Ginamit na ng ultimate, yung Farsa, nag-clear ng minion wave, pero masyado mataas yung wave clear ng Alpha 7 Esports. Sabi ng Team Falcons, okay guys, back muna. Good takedown for both sides. Good defense para sa Alpha 7 Esports. Good team cleanup. I mean, a tower cleanup for Team Falcons. And ngayon, hinihintay na lang ng Falcons dito yung susunod na big objective. But for Alpha 7 Esports, kailangan nila makaharap ng miraculous team fight. 4,000 gold! Yung difference ni Kyle TZ at pati na rin ni Suyo.
Oy, kamunti ka na. Grabe si Ogwen nangingista. Nag-conceal. Aray! Uy, nasaktan si Gusta Lugusta. Dalawang burst lang yun, ah. Uy, grabe, 2 bagsak lang. Sinampulan siya na Pew. Sabi niya, kung naka-flicker ako, patay ka na. 100%. Tapos kung matamaan pa siya ni Ogun, tapos doon na-apply yung focusing mark, baka may chance na nga na wala na siya doon. I think yun nga yung ina-attempt ni Ogun at ni Few eh. Oo. Na kaya siya nag-conceal doon, sige, hanapin mo si Gusta Lagusta, basta ma-hook yun. May mga combo lang, maburburst na yun. Pwede nga nilang gawin, may imo na. Pwede nilang gawin dito, mag-rush sila, mag-conceal. Pagka-clear ng wave, conceal nila tong Alpha 7 Esports, tapos kagatin ni Flap either si Dominic or si Tekashi. Basta yung pwedeng ma-hold na mababawasan dito yung crowd control. Kasi kapag ginamit ng Alpha 7 Esports dito yung kanilang crowd control skills, Yeah. doon sa Franco, libre na yung game ni Kyle at ni Few. Okay, Falcons, paano pa sila makakahanap ng lamang dito? 12 seconds na lang bago mag-spawn yung Lord, pero nasa shrub sila. Ay nako, baka hindi to maramdaman ng Alpha 7 Esports. Grabing play to. Kung ma-pull off ng Falcons, Uy! naghihintay sila. May iwan kasi yung Moskov! Oo. Ande, sabi nila, risky, baka makuha na si Kyle. Okay, nag-back na lang sila. Oo, Kala sabi- ko, i-commit nila eh. Okay, maganda yung plano. Maganda. Nakikita ko yung vision. Maganda yung plano, pero delikado. Oo. Kumaga, sabi ng Team Falcons, may ano tayo eh, macro linking tayo eh. Ang bilis lang ng Lord. Bilis nung clear. Blinitz yung Lord. Sabi nila, pwede na to. 4 o 5 segundo lang yun eh. Sabi, alam mo kung mapapaisip ko eh, kung ikaw yung mga players ng Team Falcons, parang pwede mo isipin na, tingnan mo gano'ng kabilis natin pinatay yung Lord, oh. Yung Moskov, saglit lang yan eh. Oo. Kahit baka respo yung Alpha 7, ubusin natin yan dyan, promise. Kaya gets mo yung... Oy, kung bakit- Oy! May nasipa! Flap, mamamatay ba? Napakakunat ng Hilda, tinatangke. Yung damage ng Moskov, Ogwen, hook of the lifetime. Wala. Wala pa. Ano lang niya, sabi niya, relax lang boys, chill lang. Sino kayo dyan? Hindi tayo huhook. Naghahanap ng pwesto rito si Ogwen! Flicker hook! Mula sa Franco alongside the Bloody Hunt with a better dress strike. Tumumba kagad yung frontliners dito ng Alpha 7 Esports. Tumutumba na rin sila Tekashi, yung mga Pokes, yung mga Death Sonata, yung mga bala ng Team Falcons ang nagpapatumba sa Alpha 7 Esports. Naghihintay na lang ng minion wave. Kaltizi kumakasa ng pagsayaw niya rito. Tekashi, another kick mula dito sa Joe. Tutumba na si Ogwen. Si Pero Gusta! may immortality sa may madalikuran. Few, hinahabol ni Gusta Lagusta. Nag-proc na yung Wind of Nature, pero hindi niya kinaya yung harap-harapang laban ni Super Marco, and Team Falcons will sweep Alpha 7 Esports. Parang napakaraming ginustong itry at gawin, pero nanatili ang disiplina. Importanteng manalo para sa Team Falcons. Wala akong masabi sa Franco ni Ogwen dito. Grabe, out of nowhere. At yung flicker hook na yun, parang ang dami pang dinaanan ha. Dumaan ata yun sa loob ng katawan ng Lord. Naiwasan yung minion wave. Tapos somehow, some way, nahuli pa si Dominic. Ganyan talaga ang mga Filipino Franco. Sana'y dumaan sa EDSA yan. Oo. And sa EDSA, pasigot-sigot tayo. And siya, kita niya, ito yung daan. Papunta kay Dominic at daan. Papunta ro sa series win.